may kasabihan sa English yung the pot calling the kettle black. Ano yun? Or another, takes one to know one. So tingin ko, whether it's the Marcos or the Duterte political dynasty, pareho silang nag-iisip ng ganyan. During Duterte's time, you remember, siya mismo nag-float ng revolutionary government at saka Chacha. Yes. At isa sa nakikita nating motibo noon, magtuloy-tuloy siya sa kapangyarihan labas sa kanyang term. And I think yung sinasabi niya tungkol sa Marcos regime ngayon, ay reflection ng naging kagustuhan niya at that time. At nakikita niya pwede rin gawin ng mga Marcos dahil, kumbaga, ginawa na dati ng mga Marcos yan, malamang nasa realm of possibilities din ng mga Marcos. And Duterte is conscious of that. In other words, wala namang malaking pinagkaiba yung dalawa. They are, in fact, part of one team before, two sides of the same coin. Kaya, palagi ko, totoo, may katotohanan, but it will apply to both of them. Hindi lang sa Marcos, pati sa Duterte. Pero dahil nabanggit na natin yung dictatorship, Marcos, Duterte, isa-segue ko na dun sa mangyayari bukas. Dahil February 25, anniversary ng EDSA revolution, but hindi naman siya idineklara, hindi siya ipinroclaim na non-working holiday. May mga pasok pa rin yung mga schools and offices. Your thoughts on this? Alam mo, bahagi yan ng attempts ng Marcos family na burahin yung ating kasaysayan, or at least para malimutan ng ating mga kababayan yung tagumpay ng EDSA laban sa diktadura ng kanyang ama. Importanteng na celebrate natin ang anniversary ng EDSA para nga ma-realize ng mamamayan na meron pa tayong kakayanan, meron tayong kapangyarihan na pwedeng gamitin kung sakaling talagang grabe yung pang-aapi at yung pang-aabuso at korupsyon ng mga nasa poder.